Good morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property tayo mga kabisland. So itong property po natin mga kabisland ay 5.6 hectares. And yan, ito po ay gilid po siya ng kalsada. So ito po yung kalsada niya. Yan. So magsisimula po yung property sa dito sa may sa may mga puno ng kawayan. So nakikita nyo mga kabisland, cemented road po itong nakadikit ng kalsada ng property natin. Yan. So pero yung dinaanan po namin galing po ng National Highway, dito po siya papunta. So hindi po siya cemented road lahat. So meron pa po siyang mga ginagawa na kalsada. Yung iba po bagong tambak. Yan. So almost nasa 25 to 30 minutes po yung drive namin from National Highway. Yan. So and yan, pasok naman po yung event sedan siguro, pasok dito kasi yung Ford Fiesta po, pasok po yun. So medyo mababa pa nga yun sa mga Toyota Vios, yan. So pero ingat-ingat lang din po, kasi may mga medyo may malalalim rin po kasi na parang na dadaanan. Yan. So ito mga kabislan, nakita po ninyo puro halos ang mga nyug po nito na tanim, mga takaran din, so halos sakto lang din po yung taas nila ngayon. And yan, mapansin po ninyo, meron po siyang linya po ng kuryente. Ayan po, So meron din po siyang signal mga kabisland. So kaya okay din. So merong signal yung smart ko saka yung dito SIM. So yung globe hindi ko lang po sigurado. So bali ito mga kabisland ay paganyan po siya. So medyo may nakuha pong maliit na parte dito sa kanan. So karamihan na po siya dito sa kaliwa. Yan. So puntahan po natin dito mga kabisland. So yan, makita po ninyo mga kabisland, dito sa area na kinakatayuan ko, medyo mataas po yung area na to. Tapos dito halos pantayan siya. Tapos doon medyo mayroon po siyang pagka slope na maliit, pag ganun po siya. Yan. So marami rin po siyang puno ng mangga, Yan, may mga puno rin po. May mga fruit bearing trees, may mga mahogany din, So maganda naman mga kabislan, hindi siya masyadong makalat, Yeah, so kitang-kita pa rin naman yung kalupaan. I mean, hindi siya yung madaming damo na yung parang mga bagin, Yan, madali lang siyang linisin. Ito po siya, yan. So mayroong puno ng nara. Yan. Ito po siya, may mga puno po ng langka, po. Ang dami pong fruit bearing trees. So from Metro Manila mga kabislan, so drive lang kayo ng mga 7 to 8 hours. Yeah, so kung di pa kayo sanay sa daan, kasi medyo malubak yung daan ngayon sa Quezon Province. So kung gusto nyo makita itong property, so pwede po tayo mag-tripping. Ang meet up po natin ay sa Tabugon lang. Or pwede po sa Jollibee Calawag. Yan. So dito mga kabisland, ito medyo flatland siya, itong area na to. Tapos pagdating doon sa dulo na yon, medyo slope na siya ng konti. Yan. Pero maganda po dito mga kabisland, meron din po ditong parang bahay-bahay na hindi na natuloy or iniwan na. Yan. So madami po siyang mga fruit bearing trees and
Itong mga mahogany po yan, yung malalaki na yan. Tapos yung dito po sa loob mga kabislan, yung area na to, medyo matataas na ng konti yung mga nyog. And ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kabislan, na medyo mayroong siyang slope na ganito. Medyo malalim-lalim pala to mga kabislan. Ito, yung bababa na to. Medyo malalim-lalim siyang konti. So bali para siyang style ilog. Ano po? Yan, itong area na to. Yan po yan. Papunta po siya doon. Pero ito pong ganitong area na to, medyo kapantayan pa rin po siya. Yan. So maganda po ito mga kabislan. Kung sa paghahayupan, yan, kung naririnig po ninyo, madami po siyang kambing. Ano po? So pupuntahan po natin yung kabilang area. So matagal ako mga kabislan na hindi nakapag-upload, almost 6 months din. Kasi medyo nagkaroon ng problema itong YouTube ko. So ngayon ko pa lang siya na babawi. So almost nasa ano to mga kabislan, mga 100% din po yung ano nito. I mean 100 meters din po yung frontage nito dito sa kalsada na to. Apo. So ito mga kabislan yung sinasabi ko sa inyo, medyo malalim ng konti. Yan, parang ilog siyang ganun. Yan. So dito ito mga kabislan, malaking puno pa rin po ito ng mangga. So kasama pa rin po yan. So bali ito lang yung ano siya mga kabislan, ano? Yung parang slope na area dito. So hindi naman siya ganun kalalim kung ano, kasi ano lang siya, mababa lang siya. Yan, tulad yan, nandito na ako sa pinakailalim. Yan, nitong slope na to. So ito medyo pataas na yan ng konti. Tapos dun sa may puno na yan, itong maliit na to. So halos pantayan na naman siya. So may mga puno ng saging, so medyo konti lang naman. Yan. So ito siya. Pero marami po dito mga fruit bearing trees, ano. So may mga kayumito ba tawag dyan, yung maasim. So ang ganda nito mga kabislan, ano po. Kung gusto po ninyo manukan na panabong, yan pwede siya. Pag nalinisan na, maganda naman siya. Ito lang, medyo malalim pa rin po ito. Itong itong area na to. Yeah, so medyo malalim-lalim to. May creek nga yata po dito eh. So tingnan po natin. So may malaking puno pa rin po dito ng mangga. So dalawa po yan. And meron po siya ditong tibig, ano. So alam naman natin na ang tibig ay tumutubo po yan sa may mga tubig na area. So yan, malamang meron po ditong mga bukal. So dito po parang may drainage po dito. So mainit kasi yung panahon ngayon, so tuyo siya. So hindi natin siya makitang may tubig, ano. Ayan po, ito po siya, para siyang drainage galing bundok, galing doon. So pag ganun po siya, ano po. So ito po yung kalakihan po ng property, itong area na to. Yan. So dito, ito lang yung medyo madaming kahoy-kahoy, ano. Medyo island po, medyo pataas po yan ng konti. Ito po medyo madaming kahoy-kahoy. Doon sa una natin pinuntahan, halos wala siya, ano. Yan, pagdating dito,
Medyo malinis-linis na naman din. Yan. Yan. So dito meron na naman siyang parang pababa. Tapos doon pataas na naman siya. Ano po? Tapos itong mga kabesland, mayroon siyang mga para hindi ko lang sigurado kung natutubigan to pag maulan. Ano, kasi ngayon po kasi tuyo siya. Pero yung mga ano po niya, lupa niya, basa-basa pa, ano. Yan po. Yan, ito mga kabesland. Actually may mga tubig-tubig pa nga dito. Tubig-tubig siya. Papunta po dito. Yan, papunta po dyan sa dito. So yan, siguro pag maulan po, ano, nagkakatubig yan. Ito, area na to. Yan po siya. So dito po kasi ay marami naman dito mga katubigan, kaso pag mainit nga, yung ibang mga bukal ay nauubusan din ng tubig. Yan, so diyan ito mga kabisland, kalsada na yan, ano, yan, taas na yan, kalsada na yan. Umikot lang po tayo doon sa kanina. So puntahan natin. So dito madaming mga puno ng saging. So medyo malinis na rin po dito. So ito mga kabisland, tax declaration pala po ito, no? Yan, 5.6 hectares. Ayan dyan, mura lang din po binibenta ng seller po, ano. Yan, ito na po yung kalsada natin. So meron na po kayong kapitbahay dito. Yan, ganda po nito. So kung gusto po ninyong mag-tripping, schedule lang po natin, ano po. And kung meron po kayong mga ibang question regarding dito sa property, ano po, so feel free to ask lang mga kabesland, ano po. Yan, so hiningal tayo ng konti. Yan po siya. So nandun po yung pinaka-start ng property. Doon tayo galing, tapos umikot tayo sa loob, balik tayo dito sa kalsada. Yan, napaganda po. O yan po yung area. Pero di na po yung kasama, hindi na siya kasama. Yan. So hanggang dito na lang tayo mga kabisland. Ingat po palagi, and God bless po sa lahat.